Hi guys! Welcome back to my another vlog. For today's video, i-update ko kayo dito sa aking ngipin. Dito sa pinagawa ko na PFM after 2 years. Ayan, ano na nga ba update? Alam ko naman na gustong-gusto ninyo marinig ito sa akin. At actually guys, may nag-personal message sa akin. Shout out kay Trixie. Ayan, siya nag-request it actually. Pero okay lang din naman dahil gusto ko din naman kayo din na i-update, hindi lang sa comment, ayan. Kasi alam ko naman na interesado kayo dito. Malaman kung okay pa rin ba ang PFM, ayan. But before that, gusto ko lang naman i-flex itong eyeshadow ko na ginawa. Ayan, simple lang naman ito. Actually, wala naman akong lakad, pero work from home ako today. So, just in case merong meeting, ayan, ayos ako, hindi ako mukhang bagong gising na galing kama. Ayan. Kasi pag work from home, dire-diretso na, hindi na ako nakakapag-ayos. Magpapalit na lang ako ng pang-tap, ayan, para kung sakaling may tumawag. Ayan. Pero dahil nakaschedule din ako mag-vlog, ayan, ayos na rin ako. Para naman makaaya-aya ako sa paningin ninyo. Okay, so itong gamit ko pala sa mata ko, itong nabili ko sa Shopee. Okay, nakita ko lang to kay Kylie. Ayan siya. Sabi ko, ang ganda ng mga shades. Gusto ko yung mga ganyan, yung ganyang kulay. Ito siya, guys. So, meron sa loob dito, meron siyang 25 color eyeshadow. Ayan. Sobrang ganda, diba? Ang ganda nila, no? Pigmented naman siya. Ang problem ko lang kanina na-encounter, ma-powder siya. So, nung nilalagay ko siya, may excess na tumatapon sa cheeks ko. Pero okay lang naman. Okay, and then, last na guys. Last ko na lang guys. Itong gamit kong mascara, talagang natutuwa ako dito kasi hindi ko na kailangan maglagay ng false eyelashes. Kasi yan yung problema ko din. Yan yung struggle talaga ako kapag naglalagay ako ng mga false eyelashes. Kasi hindi ako marunong talaga yun. At nahihirapan ako. So, buti ito. Sinubukan ko itong COTWO. Ayan, talaga nakaka-lent siya ng eyelashes. Ayan, curve siya. Tapos, madali lang siya ilagay. Yung pangatlo, ito na siya guys. Ayan. At hindi siya mabigat sa mata. At wala siyang nabubuo. So, hindi ako napuwing kanina. Actually, nasubukan ko na siya kahapon. Pagkadating. So, dito ako nag-try. Ayun, okay pa rin. Pagising ko sa umaga, naka-curve pa rin yung pinikmata ko. At mahaba-haba pa din siya. Yeah. So, yes. Kung naghahanap kayo ng mascara na ganitong klase na hindi nyo na kailangan maglagay ng false eyelashes, ito, mara-recommend ko sa inyo. Maganda din siya. Yeah. Tapos, wala siyang amoy. Yun. Kaya, okay na okay. Okay. So, wait, sana lang. Ito nga pala. Yung sa kilay ko naman, natuwa din ako dito. Fashion 21. Sa Landmark ko naman ito nabili, guys. Hindi siya mahirap gamitin. Madali siyang i-blend. Tapos, na-cover niya yung peklat ko dito. Kaya, yes. Ayun lang. Ganito siya kahaba. Ayan. Actually, nagamit ko na siya. Ano ko pa ito nabili? Nung Thursday. So, medyo bawas. So, ganito siya kanipis. Ang problema ko lang dito. Natatakot ako. Baka maputol ko. Kaya, ingat na ingat ako. Ayan. So, ito na. I-update ko na kayo sa ngipin ko. Ayan. After 2 years. Ayan. Kamusta na daw ba itong ngipin ko? Maganda pa rin ba? Kita na daw ba yung kulay black na sinasabi nila? Ayan. Yung dati kong ngipin. Ayan. Tapos, ito yung first day na ginawa yung ngipin ko. Tapos, ito na siya ngayon. Ayan. Ayan. Same pa rin sila, guys. Sobrang ganda pa rin yung ngipin ko ngayon. Nung nakita niya yung ngipin ko. Okay, una niya napansin. So, tabi niya yung ngipin ko. Okay, umurong siya. Nag-urungan sila talaga, promise. Yung ditong side, parang pumaloob. Tapos yung dito, parang medyo, hindi naman gumalaw. Pero yung dito ko talaga yung side yung gumalaw. So, sabi niya, uy, kailangan ka mag-braces. Sabi niya,
sabi ko, no do, ayoko. Kasi unang-una yung budget ko para dito sa gusto ko na ipagawang ngipin. Kasi what if wala na akong perang pangpagawa ng ngipin ko? Sayang naman. Baka naman pwede mong gawa ng paraan, diba? So, ayun, nag-usap kami, o sige, gagawa natin ng paraan, ganyan, bla bla bla. Tapos, nung nag-down payment na ako sa kanya, nag-ano na ako, sinukatan niya na ako agad, okay? Kung anong size, syempre kailangan sukatan ko anong size ng ngipin mo, gano'n siya kahaba, ganyan. Tapos, after noon, nung nagkasundo na kami, di ko matandaan kung yung time din ba noon, in-x-ray niya ako, or nung second na balik ko, yung pangalawang balik ko. Basta kasi, yung pagbalik ko doon, meron siya sa pinakatang x-ray ko, na dapat, bago matuloy yung PFM, kailangan maayos muna yung original kong mga ngipin. Yan yung mga old past ako. Tapos, meron akong root canal dito sa harap. Ito siya, guys. Ito. Ayan. So, yan. Nasa picture. Nasa screen. Maitim siya, diba? Kasi, kaya maitim yan dahil root canal. Pinatay yung ugat. So, talagang mangingitim siya. So, inayos niya itong ngipin ko. Hindi basta-basta, guys, i-drill ka tapos papasahan ka na ng bagong ngipin. Hindi ganun. I-check pa yan kapag kailangan mong pastahan, meron kailangan ayusin. Kasi yung ngipin mo, kaliliitin lang niya, yun pa rin yun eh. So, kailangan healthy yung original mong ngipin. Walang sila. So, yun na nga. Sa second na balik ko, dinrill yan. Itong muna, itong right side. Itong side na to, 4 ng ngipin. Kasi 8 units yung pinagawa ko sa front. Ayan, 1, 2, 3, 4. Hanggang dito. So, dinrill siya, tapos pinastahan siya, tapos ni-root canal din ulit to. Itong ni-root canal kasi dapat na siyang i-root canal kasi hindi na rin siya healthy. So, in short, nung front ko na lumang pasta, mga lumang pasta, yung root canal, hindi na siya okay. So, dapat na siyang palitan. So, yung binigay niya sa akin to, guys, yung rate niya, itong presyo na binigay niya sa akin sa PFM, noong time na yun ha, 10K per unit. Okay, tapos since meron siyang inayos pa sa ngipin ko, so nag-additional pa ako. So nag-prepare talaga ako ng 100,000 pesos dito para doon sa mga iba pang dapat gawin. Like yun na nga, yung pasta, root canal. Tapos nung pinalitin ng ngipin ko, gumawa siya ng sarili niya muna. So pinastahan niya to. Ito ang mga to. So, from here hanggang dito, ginawa niya ako ng ngipin. Yun yung pasta. Kulay puti, natatanan ko yun guys. Hindi ko lang kung ano tamang tawag doon. Pero yes, ginawa niya ako ng ngipin para ma-cover niya yung maliliit kong ngipin. Tapos, yung pangatlong balik ko na, itong side naman, ganun din. May mga pastahan, merong kailangan ng pastahan ulit. So, nung nadrill niya, pinastahan niya. Tapos, after nun, ayan na, yung ginawa niya ulit ako ng ginawa lang niya ako ng temporary ngipin. Pasta din yun, alam ko, simento yun eh. Basta, alam ng mga dentista, yan yung sinasabi ko. Ayan, tapos, yung pang-apat, guys, ito na yung exciting part. Ayan, kinabit na sila. Okay, pero, nung kinabit sila, temporary semento lang yung nilagay muna sa loob. Kasi kailangan mag-test muna yan eh, kung okay ba yung bite mo, baka may adjustment. So, madali lang siyang tanggalin. Hindi siya agad permanent yan. So, parang iti-test mo pa ng 1 o 2 weeks ata yun, gano'n. So, nakakailang na ako. Yung first appointment, yung second na balik ko, nang dinreel itong side na to, tapos yung pangatlo, itong side, tapos yung pang-apat, kinabit. Ayan, so 5 pala. Okay, so yung pang-apat, yung kinabit na siya, sobrang iyak-iyak ako noon, kasi sobrang tuwa ako na finally maganda yung ngipin ko. Ayan, hindi na ako mahihiyang ngumiti. Turn up ako sa sarili ko pag nakikita ko yung ngipin ko na ganun na yung tsura. Ayan. Na kahit anong brush gawin ko, parang wala talagang pag-asa, kailangan patanggal ko yan. Yung yung pang-5 kong balik, ayun na, kinabit na siya, permanent na yung nilagay na semento. So yun, ayan pa rin siya guys, maganda pa din siya, tapos hindi ito pag uwi naman kong kape, hindi nag-stain. So, hindi katulad yung pag nakapasta ka, diba?
nakikita mo naninilaw yung pasta, yung semento. So, ito wala. Ito pa rin siya, guys, eh. Hindi ko pa nakikita yung sinasabi nila na parang yung metal na bumababa. Wala naman. Ayan. So, ayan siya. Ganda rin, ha. Yeah. Tapos, yung sa pagbabrush ko ng ngipin, yung normal way na ginagawa ko pa din, nagbabrush ako ng teeth, yan ayan, pagising ko sa umaga. Pag nandito ako sa bahay, no joke ha, pagising ko sa umaga, syempre, sa tanghali, sa gabi, lalo na sa gabi guys, kalimutan mo nang magbrush sa tanghali, wag lang sa gabi. Kasi yun yung paniniwala ko. Kasi doon yung bacteria. Doon nagpa-party-party yung mga bacteria. Diba? Pagtulog tayo. So yun. Tapos, nagdagan lang talaga ako ng routine. Yun yung nagpo-floss ako. Ang ginagamit ko guys, ito. Okay. So, ang ginagamit kong toothpaste, this one, Colgate na charcoal. Ayan. Antibacterial toothpaste. Sobrang gusto ko itong toothpaste na to kasi pagising ko sa umaga, fresh breath pa rin ako always. Totoo ito guys, legit. Ayan. Tapos, yung ginagamit kong floss, ito lang, Cuddles Dental Floss, Closers. Or this one, sa Watsons. Pag sa Watsons ako mabibili, ito yung brand na binibili ko. Okay naman siya. Yun lang yung nadagdagan ko. So, hindi ko hinahayaan na merong magstay na tinga sa ngipin ko. Kasi yun daw yung pwedeng mag-cause na may sumiksik na mga pagkain dyan sa gum. So, dun mag-start yung sinasabi nyong kinakatakutan natin lahat na masira yung ngipin natin. At ayoko mangyari yun. Kasi mahal din yan. 10K per tooth. Imagine mo yun. Eh, paano pa ngayon? Kung magkano yung bibigay niya, hindi ko alam. Kaya, hindi ko talaga hinaya na tumagal yung mga tinga-tinga. Yung mga natitira, yung mga sumisiksik dyan. Talagang, lagi akong may baon nito sa bag. Sabi kasi nila, 3 to 5 years, tumatagal ang PFM. So, sana tumagal pa nga talaga siya. Alaga lang talaga. So, huwag kayo matakot na magpagawa ng ngipin. So, hindi ko kasi gusto talaga magpustiso. Kaya talagang pinush ko to. Dahil mahirap magka-pustiso. Ang hassle na paano pag tumatawa ako dito, tapos biglang hulog yung pustiso ko. Diyos ko po. Oh my God! Anyway, ayun na nga. So, hindi ko talaga na-share sa inyo yung buong proseso nun. Dahil ayaw ni Doc, mas sinisip niya yung safety ko at yun din naman gusto ko isipin yung safety ko muna, no? Baka mamaya kasi habang dinidrill niya, madisgrasya ako, magulat ako. Kaya hindi na rin niya ako inalo na maghawak ng camera at wala din maghahawak ng camera at wala din ako mapapatungan na camera ko doon. Kaya, buti na nakapag-picture ako. O, diba? Napicture ko naipakita ko sa inyo na talagang legit to na nagpa-PFM ako. Okay, manood na lang kayo sa mga ibang YouTube na meron naman dentista na YouTube, pinapakita kung paano niya ginagawa, diba? Ito kasi, yung sa akin kasi sobrang hipid nung time na yun kaya talaga wala akong pwedeng isama sa loob. 3 lang kami, si dentista ko, ako, tsaka yung assistant niya. Yung nag-video sa akin, andun siya sa reception, buti na lang yun, pwede yun. Yun nga lang yung buong paano siya ginagawa, yung step by step, ganun, hindi malabo. Kaya yun, pasensya ka na. Ayun. So, I hope guys, nasagot ko yung mga gusto nyong malaman. So, kung kulang pa din, ayan, nasa description box yung number at kung saan yung office niya. Ayan, mag-inquire na lang kayo sa kanya guys, para talagang masagot niya yung pangangailangan ninyo. Okay, so yun lamang, magpapaalam na ako dahil actually work from home ako today. Ayun, baka meron akong mga ipang-follow up na meeting. So yeah, bye guys and see you on the next vlog.